Magandang gabi po. Ang pangalan ko nga pala ay Marco. Sana magawa nyo ng istorya at video ang ibabahagi ko ngayon. Ito yung gabi na dumaan kami sa may Kaibiyang Tunnel, na kahit buhay kami nakalagpas, para bang may namatay sa parte namin. At mula nung araw na yun, hindi na ulit naging buo ang samahan naming magbabarkada. Galing kami sa Nasugbu, Batangas. Nagbanding lang, naligo sa beach, nag-dinner, tapos konting inuman. Sabi ni Alan, para daw makaiwas kami sa traffic, dumaan na lang kami sa may Kaibiyang Tunnel, sa halip na umikot pa kami ng Tagaytay. Kasama ko si Alan, siya yung driver ng sinasakyan namin. Si Jonas, Leia, Rika at Migs. 6 kami sa loob ng van. Sa una masaya pa, nagtatawanan, pero habang palapit kami sa tunnel, ramdam ko na yung bigat ng hangin. Parang unting-unting nagbabasa yung pawis sa palad ko, kahit na malamig naman ang simoy ng hangin. Sa daan papuntang tunnel, may isang van na nakaparada at bukas ang mga pintuan. Sabi ni Rika, baka daw kailangan nila ng tulong. Pero agad naman itong kinontra ni Jonas. Sabi niya, gabi na Rika, huwag tayong titigil dito. Medyo hindi maganda ang pagkakasabi ni Jonas. Kaya naman medyo nainis si Rika, kasi palagi na lang naman nakontra si Jonas sa tuwing merong isa-suggest si Rika. Pagdaan namin, sabay-sabay naming nakita yung nakagasgas na salita sa gilid ng van. Ang nakalagay, sumunod. Pagtingin ko sa side mirror, sarado na yung pintuan. Pero kanina, kitang-kita namin, bukas yun, sigurado. Pagpasok namin sa Kaibiyang Tunnel, parang may sumara sa tenga ko. Tahimik pero may mabigat na ugong. Biglang nag-flicker ang ilaw sa loob ng van. At doon nagsimula ang sigawan. Si Leia biglang umiyak. Ang sabi niya, may bata sa tabi natin. Paulit-ulit niya itong sinasabi habang umiiyak. Wala naman kaming nakikita, pero dinig ko yung may hinang tawa. Si Jonas naman pinapagalitan si Alan, na sinasabing bilisan mo at wag daw kaming titigil dito. Pero si Rika sumisigaw, pumreno ka, bumalik tayo, iniwan natin sila. Sa puntong iyon nagkagulo kami. Ako, hawak ko si Leia kasi nanginginig siya. Si Alan hawak ng mahigpit yung manibela. At si Jonas at Rika nagtatalo kung tatakbo ba papunta o pabalik. Pagkalabas namin ng tunnel, doon namin siya nakita. Isang babae sa gitna ng daan. Duguan ang muka. Muntik na kaming bumangga. Lahat kami nakatingin sa kanya. Doon sa babae. Pero nung kumurap ako, bigla siyang nawala. Paglingon ko sa likuran ko, nasa loob siya ng van, nakaupo, katabi ni Migs. Nakatingin lang siya sa amin. Wala siyang bibig. Si Migs sumigaw ng todo, at doon na umatras si Alan. Halos mabangga na yung guardrail sa gilid ng bangin. Umiiyak na si Leia at Rika. At si Jonas, halos murahin na kaming lahat. Sabi niya, kaya ako kayo sinasabihan kung nakinig lang kayo, hindi tayo mapapahamak. Pagkatigil ng van, nawala yung babae. Pero lahat kami tulala. Hinihingal, pawis na pawis at halos mawalan ng boses sa kasisigaw. Tahimik kaming lahat. Yung dating magkakaibigan na nagtatawanan kanina,
Ngayon halos magkawatak-watak na dahil sa takot at inis sa isa't isa. Si Rika, sinisisi si Jonas kasi puro kontra. Si Jonas, sinisisi si Alan kasi hindi niya kayang magdesisyon. At si Alan, sinisisi kaming lahat kasi nagpapapressure daw siya. Ako, tahimik lang. Kasi hanggang ngayon, dinig ko pa rin yung mga tawa ng bata. Umuwi kami ng buo. Oo, walang napahamak sa amin. Pero hindi rin kami umalis nang walang iniwan. Si Leia ay nang dumaan dun sa may kaibiyang tunnel. Si Rika hindi na sumasama sa mga night trip namin. Si Jonas at Alan halos hindi na nag-uusap hanggang ngayon. At ako, tuwing napapadaan ako sa kaibiyang, pinipili kong umikot na lang sa Tagaytay kahit gaano pa ka-traffic at kahaba ang biyahe. Kasi sa tuwing naiisip ko yung mga bata, yung babaeng walang bibig at yung salita nakagasgas sa van, para bang may mga matang nakatingin sa amin. Magandang gabi po mga kaibigan. Ako si Meto at ikukwento ko ang karanasan namin ng tropa ko noong minsang nag-road trip kami papuntang Balete Drive dito sa may Quezon City. Alam kong kilala nyo ang lugar na ito. Isa sa pinakasikat na haunted road sa Pilipinas. Pero iba pa rin pala kapag ikaw mismo ang nakaranas. Kung curious kayo kung ano talaga ang meron sa kalsadang yun, makinig kayo sa kwento ko. Weekend nun at nagkayayaan kami ng mga barkada. 4 kami magkakasama. Dala namin yung kotse ng kaibigan naming si Jason. Sabi niya, tara dumaan tayo sa Balete Drive. Tignan natin kung totoo ang mga kwento dun. Nagtawanan pa kami. Kasi lahat kami mahilig sa mga horror. Mga bandang 12:00 ng gabi nung naisipan naming pumunta sa Balete Drive. Tahimik yung paligid at yung mga puno ng balete, grabe. Parang mga braso na nakaunat. Para kang sinasakal habang dumadaan. Habang bumabaybay kami, biglang bumagal ang sasakyan. Kahit na todo tapak na si Jason sa gas. Nagtaka na kaming lahat. At doon ko may naaninag, isang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Maputi ang damit, nakayuko, mahaba ang buhok. Sabi ni Mia, yung isa naming kasamang babae, Diyos ko, ito na ba yun? Totoo pala. Sinubukan ni Jason na iliko pa kanan para maiwasan niya. Pero kahit anong liko niya, nandun pa rin siya sa unahan namin. Naging parang walang katapusan yung kalsada at siya yung laging nasa gitna. Sa sobrang kaba, sinubukan naming magdasal na. Kahit na may hilig kami lahat sa mga horror, hindi namin kinaya nung kami na mismo ang nakakita. Si Paul, na kanina pa nakaupo sa tabi ko, biglang nawala. Nakalak lahat ng pinto, kaya hindi siya pwedeng makababa. Napasigaw na ngayon si Mia. Nasaan si Paul? Paglingon ko sa side mirror, muntik na akong mahimatay. Kasi nakita ko siya, nakatayo sa labas ng kotse. Nakasunod siya sa amin. Pero wala kaming nararamdamang takbo ng paa. Parang hinihila siya ng dilim palayo. Habang tumatakbo si Jason ng todo, naramdaman namin na biglang bumibigat ang loob ng kotse. Nakalak lahat ng pinto pero parang may sumakay bigla sa likod. Pagtingin ni Mia sa rear view mirror, doon siya may nakita. Yung babaeng nakaputi, nakaupo na sa gitna namin. Nakangiti siya
at unti-unting bumubulong ng hindi naming maintindihang salita. Sa sobrang takot, napasigaw si Jason at talagang sinubukang paandarin na ang sasakyan upang mabilis kami makalayo. Pero kahit anong gawin namin, naririnig namin yung bulong niya sa tenga namin. Pagdating namin sa may E. Rodriguez, biglang nawala yung bigat ng kotse. Paglingon namin, wala na yung babae. At si Paul, nandun na ulit sa upuan niya. Pero, tulala siya. Hanggang ngayon, hindi siya makapagsalita tungkol sa nangyari. At sa tuwing mapapadaan ako sa Balete Drive, parang nakikita ko pa rin yung mga matang nakamasid sa dilim. Ako nga pala si Meto, at ito ang karanasan namin tungkol sa Balete Drive. Magandang gabi po. Ang pangalan ko nga pala ay Jacob. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Pero gusto ko lang ibahagi ang nangyari sa amin ng mga barkada ko noong nakaraang taon, August 29. Hindi ito kwentong gawa-gawa lang. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung trauma. Kung hindi kayo handa, huwag nyo na ituloy pakinggan ito. Pero kung gusto nyong malaman kung ano talaga ang nangyari sa Cannon Road kapag hating gabi, narito ang kwento ko. Agosto noon, 5 araw sa bakasyon kaya nag-aya si Alvin, tropa namin. Nag-aya siya para umakyat kami sa Baguio. 4 kaming magkakasama. Ako, si Alvin, si Rina, tapos si Jake. Umalis kami bandang alas 11 ng gabi kasi gusto naming makarating bago sumikat ang araw. Nakasakay kami sa kotse ni Alvin. Nagsimula pala kami umakyat sa Cannon Road. Napansin ko na ang dilim-dilim ng paligid. Kahit ilaw ng poste, halos wala kang makikitang liwanag. Sabi ko sa kanila, "Guys, parang hindi maganda ang vibes ng daang to." Pero tumawa lang sila at inaasar ako. Mga bandang kalagitnaan ng daan, biglang sumigaw si Rina. "Uy, may bata sa gilid." Napatingin kami lahat. May batang mga 7 taon lang siguro, nakatayo sa gilid ng bangin. Wala siyang sapatos at pansin mong sobrang dungis. Sa oras na yon, ang una kong naisip, bakit magkakaroon ng bata ng ganitong oras? Binilisan ni Alvin ang takbo. Pero habang dumadaan kami, ramdam ko na parang nakatingin siya diretso sa akin. In short, hindi namin tinigilan yung bata. Paglingon ko sa side mirror, Diyos ko, hindi siya naiiwan. Parang nakakasabay lang siya. Tumatakbo pero hindi humahabol. Nandun lang. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin ko na parang pabalik-balik yung nakikita ko. May malaking puno sa gilid ng kalsada. Nakita ko na yun kanina pa. Pero ilang minuto ang lumipas, andun ulit siya. Hindi na ako nakatiis. Nagsabi na ako sa mga kasama ko, "Guys, napapansin nyo ba? Parang umiikot lang tayo." Tahimik lang sila. Hanggang sa biglang sumindi ang radyo ng kusa. Kahit wala namang nagbubukas. May static tapos boses ng isang bata. Ang sabi, "Bakit nyo ako iniwan?" Lahat kami napatulala. Pero mas lalo kaming kinilabutan nang mapansin naming kulang kami. Nawala si Rina sa likod sa upuan. Tumingin ako sa side mirror at doon muntik na akong mahimatay. Nakita ko si Rina. Nakatayo na rin sa gilid ng kalsada.
kasama yung batang nakita namin. Nakahawak pa yung bata sa kamay niya. Sabi ni Paul, huminto tayo, puntahan natin siya. Pero habang papalapit kami, parang mas lalo silang lumalayo. Hanggang sa tuluyan silang nawala sa dilim. Napuno ng takot yung kotse. Lahat kami umiiyak na halos. Tapos bigla, sa liwanag ng headlights, isang malaking bangin na ang nasa harap namin. Sumigaw kaming lahat ng preno. Pero kahit anong tapak na sa preno, wala. Parang mismong kotse na ang may kontrol. Sa huling segundo, nakita ko ulit yung bata. Nasa gitna ng kalsada. Nakangiti siya sa amin. At narinig ko ng malinaw yung boses niya. Susunod ka na rin. Pagmulat ko, nasa tabi na ako ng kalsada. Mag-isa. Wala na si Alvin. Wala na si Jacob. At higit sa lahat, wala na si Rina. Sira yung kotse. Pero wala kahit isang bakas ng katawan ng mga kaibigan ko. Minsan iniisip ko, bakit ako ang nakaligtas? At sa tuwing naiisip ko ang Cannon Road, naaalala ko yung mukha ng bata. Naririnig ko yung boses niya. Hindi ko alam pero sa mata ng iba, isa lang itong normal na aksidente na marahil bunga ng kalasingan. Ganun ang iniisip nila. Pero para sa akin, matinong-matino kaming lahat ng mga oras na yun.